Hi guys, for today's video samahan niyo ako sa lakad ko. At kahit nga katarikan ng araw itong ate ko, nagpasama sa akin. Sa akin pa talaga siya nagpasama, sobrang init nga at ang sakit na sa ulo. At sa susunod nga ate, pumunang talaga akong idamay. Ako nga pala guys ang napagdiskitan ng ate ko, gawa nga ng akong marunong mag-drive sa motor. Pero bago yan, kung makikita niyo naman, ang cute talaga ng kubo, no? Tignan niyo, dyan ako nakatambay kanina. At ito na nga, balik tayo sa story ng ate ko. Kung sa magtatanong pala, nandito pala kami ngayon sa Samilco, Calbayog City. Sobrang nga talagang napilitan lang talaga tong si ate mo napunta dito, gawa nga nang wala silang ilaw sa bahay. Ilang araw na kasi talaga silang walang ilaw, kaya ito nga napapunta na kami dito. Sinubukan kasing tawagan ni ate pero hindi naman nagre-ring yung cellphone na binigay. At ito nga, bago nga pala kami tuluyan na talagang umalis ni ate, nagtambay-tambay muna ako dito sa kubo. Sobrang sarap sa pakiramdam at napaka-refreshing talaga ng kubo na to. At aside niyan, hindi talaga siya mainit. How I wish naman talaga na meron din sa bahay namin ganito. Kaya lang naman kasi sa pagkakaalam ko, pag ganito kasing kubo, pag bibilhin mo, mahal daw talaga sobra. Kaya ito nga, tinamdam ko muna siya bago kami uuwi ng ate ko. Ito, patingin-tingin muna ako sa gilid. At habang nakaupo nga ako dyan guys, parang gusto kong matulog kasi nga ang presko niya. At ang lawak pa pala ng surroundings niyan guys. May mga puno pa at may mga kahoy-kahoy. At meron pang new. Kaya kung mapupunta ka talaga dito sa Santa Margarita, Calbayog City sa Melco, hindi ka talaga mag-aalala kung mapagod ka man sa biyahe mo dahil mayroong mga kubo-kubo talaga. Pwede kang makakapaghintay. Pwede kang magtatambay lang din dito sa kubo. At sobrang nakakagan sa pakiramdam pag dito ka tumatambay kasi nga sobrang napakaaliwalas ng paningin mo. At very advisable nga siya, lalong-lalo na pag may problema ka, may iniisip ka, mas maganda talaga magtambay sa mga ganito, yung mga nature. At napaka-refreshing niya. At ito nga pala guys, pagkatapos namin magpahinga ni ate ko ng ilang saglit lang, gumayak na talaga kami. Sabi ko pa nga sa ate ko, gagayak na tayo dahil nga may bibilhin pa kami sa city. At ito nga pala guys, habang naglalakad kami palabas, sobrang natutuwa ako sa mga puno-puno dito. Sobrang lawak niya. How I wish meron din akong ganito one day. Siya nga pala, ngayon ko lang napansin yung buhok ko, nakapusod na pala. Akala ko lang naman kung anong kinalikot ni ate ko kanina habang nagmumotor ako. Yung pala yung buhok ko na. Akala ko naman kasi tinago niya lang dun sa jacket ko. Pero mas maganda nga naman na ganitong pagkagawa ng ate ko kasi hindi talaga siya masisira. Pag nakatali lang kasi guys yung buhok ko niyan pag uwi ko, alam mo ba, sobrang gulo na. At ito nga pala, nakalabas na kami ng gate, medyo pauwi na talaga kami sa mga oras na to. At dahil nandito tayo sa National Road, patingin-tingin muna tayo, baka naman kasi may mga sasakyan. At ito nga, meron nga kaming nakikita. Bali, ito nga pala guys, hihintayin lang namin na makalagpas sila. Para nang sa ganun kami naman yung tatawid. Bali, nandito pala yung motor sa kabila, kaya ito nga tatawid nga kami. Bali, sinadya ko pala yung motor guys na doon sa kabila ilagay kasi nga sobrang init pag dito namin ilagay. At ito nga pala, nahirapan pa kami ni ating tumawid dahil ang daming ng sasakyan. At ito nga, dahil nga takot tayo sa malalaking kalabaw. Kotse pala, hindi pala kalabaw. Sorry guys. At dahil nga mahirap lang tayo, hindi tayo sanay sa mga kotse-kotse na yan. Hanggang kalabaw lang talaga yung kaya natin. Ito namang mga sasakyan, hindi talaga nagpapaawat. Hindi kami pinapadaan. Babatukan ko sana pero sabi ng isang driver, sige ma'am, umano ka na, tumawid ka na. At ito namang si ate ko habang nag-video, talagang likod yung kinuhanan. Akala mo naman napagka-sexy. Iyon na nga pala, puro taba. At ito nga, hindi nga pala nagtagal, nandito na kami sa sasakyan. Bali, nakamotor lang pala kami sa mga oras na to guys, kahit katirikan ng araw kasi wala naman din tayong ibang sasakyan. Ayaw naman din ng ate ko na mag-bike na lang kami. Char. Kaya ito nga pala guys, nagbabiyahe na kami for the naka-jacket pa ang person at naka-gloves pa sa kamay. Kaya ito nga, kahit mangingitim na tayo, bahala na lang talaga. At ito nga pala guys, papunta na pala kami ng Calbayog City nito sa proper. Dahil lang tinanong ko si ate ko kung kumusta pala yung smell ko niya, sabi daw pupunta na lang daw doon sa kanila. At sana lang din talaga action na nila. Dahil sa totoo lang po talaga guys, mahirap din talagang kumilos pag wala talagang ilaw. Yung ate ko pa naman, mga estudyante siya. Isang high school lang naman at isang elementary, pero syempre nakakaawa naman din talaga kung wala silang ilaw, diba? Sa bahay na nga pala sila guys natutulog gabi-gabi, gawa nga nang wala silang ilaw. Bali sa unang araw pala guys na nawalan sila ng ilaw, ang pagkakaakala ng ate ko is brown out lang. Dinid mo lang pala ng ate ko yun kasi yung pagkakaakala niya. Kaya lang, nung tatanong-tanong siya ng ilang araw na kasi wala pa talaga silang ilaw, yung pala may problema pala talaga sa kontador nila. At ito nga pala, bang nababiyahe nga pala kami, kung makikita ninyo guys, yung dagat napakahangin. At sobrang maalon din siya. Dito sa lugar namin sa probinsya, malalaman talaga namin kung masama yung panahon dahil nga malapit lang kami sa dagat. Kaya kung magsusumit na talaga ang dagat, alam na namin yan, either may low pressure or di kaya may bagyo. At saka po pala dito pala sa dinadaanan namin guys, sobrang madalang lang pala talaga ako ditong dumadaan. Gawa nga po nang hindi ako pala gala, kaya ito nga nadadaanan ko sobrang minsanan lang talaga. Bali, naalala ko pala yung last daan ko pala dito, yung nagpunta kami ng kapatid ko sa Tacloban City dahil nung nagpa-renew ako ng passport ko. Yun lang, at saka yung ngayon yung pang huli ko na naman na napunta. At ito nga makikita nyo sa mga daan guys, ang dami mga under construction. Medyo delikado talaga sa daan na to dito. Sa mga nagmamaneho dyan, sobrang mag-iingat po talaga tayo. Lalong-lalo
lalo na sa gabi. At ito nga pagkadating namin sa city, naghiwalay pala kami ng ate ko. At ako, ito naman yung nadaanan ko, barbecue ha. At dahil for the gutom ng person, ito nga't bumili na ako. Kakainis nga lang kasi wala naman talaga ako sanang bala kumain ng barbecue. Dumaan lang pala talaga ako dito guys. Pero ito nga't dahil sa katakawan, at ito na pa-order nga ako. Kaya hanggang dito na lang. Bye! God bless!